halimbawa, pinagpatrol lang kita at nag-report ka sa akin, anong gagawin ko? Kung ako yung platoon commander mo, Mananiwala ka sa sasabihin. maniniwala ako o tanungin ko yung iba. Yes. Ganun lang yun eh. Kaya patunayan natin. Salamat sa pagtindig ninyo ha. Huwa! Nung lumabas si Gutisa sir sa Senate sir, nakipag-coordinate ba siya sa inyo or wala? Ini po, sinong sasagot dyan? Yung bago siya lumabas, September 24, tinawagan niya ako. Niyaya niya ako na sumama sa laban niya. Pero dahil sa kagustuhan ko na hindi makialam at saka yung gusto ko trabaho lang, ayoko ng gulo talaga sir eh. Wala talaga sa isip ko na magkaganito yung sitwasyon namin eh. Tinanggihan ko siya, sabi ko, Katap, hindi pa naman kami binibitawan dito eh sa company, kaya dito na lang muna ako. Pero hindi ko alam sir, ang kuwan niya kasi sir, ang pagkakaalam namin, sa custom kasi siya eh. Then niyaya niya ako sabi niya mag-VIP kami kay Senator Marcoleta. Tapos tumanggi ako doon. Then pagka umaga, nalaman ko na lang, nasa BRC siya pumunta pala. Yun sir. Sa affidavit ninyo, nilahad niyo yung ICC operations. Dininay ito ni Trillanes pero nung una dininay din ni Remulla pero ngayon parang binawi niya. Pwede niyo bang ilahad sa amin kung ano yung nangyari at that time? Para malinawan lang kami kung ano talaga ang totoo about it. Kung sino lang po ang nandun. Kung isa sa inyo nandun. Kung wala naman, it's okay. Yung that time na yung sinabi namin na kasama si DOJ at si Trillanes sa meeting, totoo po yun. Nakita po namin Ako po yung driver, dito naman security yung Security. kasama namin na magkasama sa labas sila. doon mismo sa bahay Bahay. ni Boyeng. Paano niyo po nalaman na ang pinag-uusapan at that time was yung sa transaction ng ICC? Kami po nag-escort ng ICC. Kaya hindi niya po madi-deny na hindi namin kasama yung ICC. Kami po kasi nag-a-assist sa ICC pag dumadating sila. So kami mismo, ang ICC, sumakay doon sa sasakyan namin. Doon mismo na yung dalawang ICC, bumaba mismo doon sa bahay. Wala naman sila pupuntahan na iba, kundi andun na lang. Kasi yung pinasukan nilang gate, andun din sa bahay ni Boy. Sabi yung bago pagpasok, ang sabi kasi, sa bahay ni Boying, yung sasabihin doon sa gwardiya. Kaya kami nakapasok doon sa Bel Air. Kaya nyo nalaman na yun yung Oo, yun yung bahay. Nung nag-abot kayo ng pera sa ICC, direkta ninyo yung inabot sa mga taga-ICC, mga foreigner. Hindi po. Kanino po binigay? Ang ang nakikita lang namin, si Mark kasi yung nagbabayad ng sir eh. Accommodation, yung sasakyan, nasa affidavit naman po yung sasakyan na ginamit po eh. Then yung mga pagkain po nila, si Mark po ang nag-shoulder at saka yung tao ni ST. Sino nga yun? Ronald Biso, yung pangalan niya. Paano nyo nasabi na yung pera na 56 million na dalawang maleta ay napunta sa mga taga-ICC? Wala po kami sinasabi na napunta sa kanila. Pero ang pagkakarinig kasi namin doon sa EA, may paghahandaan na parating, which is yung foreigners na sinasabi nila, na later on nalaman namin, ICC investigator po ba? So kanino dumapo yung dalawang maleta ng 56 million? Ang EA na po ang makakasagot niyan sir eh, kasi sila na yung Kausap ng So masasabi ninyo na para sa... So paano ninyo nasabi na para sa ICC efforts yung Narinig dalawang maleta namin. na yun? Narinig ninyo? Ay, napagkuhan namin sir kasi pinaghahandaan nila yung yung foreigners na parating eh. Tapos yung foreigners na yan sir, yung unang dating niyan, kami nagsundo yan sa sa Terminal 3 sa NAIA. Then ang ginawa nila dito, nag-ocular muna yan sila eh sa Manila, kung
kung saan yung mga patayan sa drug war na kwan. EGK ba yun? Then bumalik ulit sila, umuwi. Then bumalik ulit ng kwan, 2024. Doon na po nagsimula yung mga yung interview nila sa mga witnesses po. Para kanino kaya yung pera? Bakit nangangailangan ng mahigit na 100 million para sa ICC efforts? Hindi po namin alam sir eh. Basta yun lang yung nasa affidavit na kwan sir. na po yung mga Iino po yun. alam ng transaction. Naglakad ba kayo ng mga chicks para sa mga foreigner? Wala. 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 Okay. Sir, you state kanina, sir, na hinikayat ka ni Gutay sa right. Ano nga yung pangalan natin, sir? Rosebert po. Rosebert. So, ngayon, sir, bakit ka lumabas? Anong nag-udyok sa'yo? Anong nagtulak? Kasi sir nainis ako doon sa kwan eh. Totoo lang eh, yung panggigipit nila doon sa kwan eh. Sa grupo namin doon kay boss eh. Kasi inintak kasi kami sir. Ngayon, gusto nila kaming ilipat sa agency. Yung mga kasama namin regular eh. Alam naman natin pag agency dito, yung benefits eh, hindi naman maganda talaga yung bigay eh. Kaya tapos may pangkukuhan pa na pagka lumabas kayo, sinabi sa amin pag lumabas kayo, siguraduhin yung babagsak yung gobyerno. Kasi kung hindi, babalikan kayo. Siyempre kami sir, parang bakit ganun kayo? Magkakasama tayo dito eh. Tapos, gusto nila kaming papirmahin ng affidavit na magpapasinungaling doon sa sinasabi ni boss at saka ni Kwan eh. Top Orly. Kaya nag-decide po kami na Kwan. Sabi na po ng totoo. Okay, so, sir, bago kayo lumabas lahat, sir, sinecure nyo na ba yung safety ng mahal sa buhay nyo po? Ini po. Yes po. Okay, question guys. Supportive naman po sila sa ginagawa niyo. Yes po. sir. Good morning, sir. At bago kayo, mula nung lumabas kayo, lahat kayo, may natatanggap na ba kayong pagbabansa sa inyong pamilya? Bago pa lang kami lumabas sir eh, may mga Kwan na eh. May mga message tawag na sa amin eh. So, itong laban ninyo na ito, kahit saan kayo makarating, sa Senado man o sa Congress, ano na yun, hindi na mababalik-baliktad basta tuloy-tuloy na ito. Yes po. Okay, punta po tayo doon sa part ng affidavit ninyo na nag-deliver kayo doon sa COMELEC Chairman, Attorney George Garcia. Pwede niyo po bang bigyan kami ng konti pang detalye aside sa nakasulat sa affidavit? Actually, hindi naman kami nag-deliver. Nag-meeting si Kong Saldi sa Maidas. Then after ng meeting, nakita namin ng buong team na may tinatransfer dun sa sasakyan ni Sir George. Buong team po yung na security ni boss ng aking kapo. Kasi yung Kwan sir, yung sa Maidas, makikita nyo may parking lot doon sa mga harap. Nakikita namin doon sir na nililipat yung Kwan. Kasi kami kalat lang kasi kami sa Kwan sir eh. Pag may meeting doon sila, Naka-perimeter. naka-perimeter kami. Kaya nakikita namin na may nililipat. Tsaka may tumutulong din sa isa sa amin na magbuhat sir. Anong dahilan? Bakit kailangan bigyan ng pera si Chairman George? Yun ang hindi namin alam. Para kaya mandaya sa election? Before election ba to or during election? After? May before then may after. Yung, nabanggit nyo rin yung mga may involved din na pera doon sa tuwing nagkakaroon ng Quadcom na hearings. Totoo Can you po tell yun. us about it? Totoo po yun. Kasi tuwing pupunta kami ng Congress, kasama namin yung isang bullet na IS na may dalang pera. Kasama ko doon yung mga executive ng boss papuntang Congress. Yun po. Yung bigay ninyo na envelope kada hearing yun at kada membro ng PADCOM. Hindi po namin matandaan kung taga-hearing ba or kasi sa dami po ng transaction, hindi na namin maalala yung iba.
Sir, yung dinideliveran ninyo ng mga mali-malita, so ma-identify nyo kung sino talaga yung mga dinideliveran ninyo. Ma-identify ko. Kasi sinasabi naman po ng kasama naming executive kung kanino po magdi-deliver. Ako na. Gaano po karami yung delivery doon sa kay Martin Romualdez? Dating Speaker Martin Romualdez. Marami po, sir. Gaano kadalas? Pwede niyo ikwento yung mga circumstances niyo? Yung sa time ko po, yung 2022 po, sa isang linggo, sir, minsan abot yung may 3 beses i-deliver po sa bahay niyo po, sa 42 McKinley Road po, sir. Saan nanggagaling yung pera? Sa bangko ba? Yung mostly nagagaling, sir, iba-ibang tao yung nag-deliver doon sa Baliberde, sir, sa bahay ni Boss Salico. Saan galing itong mga tao na ito? Bangko o government agency? May bangko, May bangko, may government, ano din, sir. Anong government agency kaya galing itong mga tao na ito? Hindi namin kasi Nasa alam, sir. affidavit na ako, sir. Yung ano na. Katulad nung sample ni Juan sir, Cap Orly, na may nag-deliver na congressman doon sa Valle Verde. Ganun po ang nangyayari to. Naghahatid sila doon, kinoconsolidate doon, lipat sa Horizon. Then sa Horizon, manggagaling sir, may hahatiran na naman po na Wow, so ibig sabihin manggagaling sa congressman tapos ibibigay rin sa congressman. Parang pyramid scheme ah. hindi namin alam sir eh. Ano to, ma-kickback kaya ng congressman to tapos kailangan nilang magremita sa kanilang big boss. Sir. May isang facilitator ba? Parang ganun. Yan, ako na. Sir, nabanggit ni Attorney Libby Balicod nung nag-submit ng affidavit sa Ombudsman na isa sa mga dahilan o nag-udyok ng paglabas ninyo ay dahilan sa isang insidente sa kasama ninyo na namatayan ng 2 years old na bata dahil sa kawalan ng gamot sa ospital. Totoo po yun. Ayan. Totoo. Pwede nyo po ba mailahad sa amin para alam ng taong bayan yung... Kasi sir, apektado rin talaga kami sir, apektado rin kami sa corruption na nangyayari. Kaya mo, magpa-hospital kami. Yung asawa ko nanganak, 200 plus yung bill, tapos yung makaltas lang, 24 sa pillar. Parang napaka-unfair naman po ng buwan. Tapos monthly kami, nagbabayad kami ng buwan. Pillar, parang kuha na rin namin apektado tayo lahat sa corruption talaga. Nangyayari. Sir Everson, sino yun? Sige, sige. Yeah. Sir Everson, sir, na nag-deliver kayo ng mali-malita. Unang deliver nyo, hindi ba kayo nagduda? Hindi kami Sir, kasi nagduda, sir. mayaman to yung kay boss namin, sir, si Boss Saldico. Grabe pong yaman niya. Wala man lang question sa sarili nyo na, saan ka galing ang pera na to? Oo. Kuwan sir kayong trabaho lang kami sir hindi kami nagtatanong ng ngayon. So ganun ang mindset ng mga Marines. Yes, sir. Kung trabaho lang, walang pakialam ang business ng iba. Yes, sir. Until na parang nakonsensya kayo, ito na. Inalabas nyo na ang katotohanan, parang something like that. Nung lumabas sir na kuwan namin na doon pala galing yung mga pera na deliver natin. Okay? So ngayon sir, paglabas ninyo, gusto ninyong matulukan na itong corruption na ito. So saan ahensya ng gobyerno may tiwala kayo na makarating to? Sa Senado o sa Congress na may imbestigahan to? Kahit sa ano, sir, kung saan makatulong. Para matapos na yung mga... Basta wala kayong pinipili. Yes, po, sir. Kasi sa kabila, taong bayan lang ang pinagkakatiwalaan nila. Pero nakita natin yung pattern, di ba? Na parang tinatagal, tapos instead na imbestigahan yung allegations, parang kayo yung pinapa-imbestigahan. Hinahanapan ng butas. So, ang tanong rito, kasi ang importante dito may allegation, so dapat may formal na scrutiny na mangyayari. Pero hindi nangyayari yon. So, ang tanong ko, ano kaya ang kinakatakutan? Kapag ka ito na ilabas, nagkaroon ng formal na hearing,
tapos na scrutinize, maglabas ng ebidensya, meron pa bang, aside sa affidavit, makikita natin na talagang, may expose yung korupsyon na nangyayari. Yes, sir. Marami pang ebidensya na pwede na. Baka marami pa kami tuturo sa pag nakita namin sila doon. Kasi yung sa affidavit, kulang pa nga yun, sir. Hindi lang namin kilala yung iba eh. Sir, may balita kami paglabas ninyo, meron pa daw gustong lumabas din na katulad ninyo na gusto rin maglahad. May, pwede ba ninyong may sa amin? Kung may katotohanan yun? Totoo yan po, sir. Pero darating araw makilala din sila. Okay? Sir, as we all know, sir, si Senator Lacson, Blue Ribbon Chairman. Then, it's turned out na meron siyang pahayag to discredit the 18 Marines. Ano po yung masasabi niyo po? Ini po sa inyo. Hindi naman po nadapa kami nung una, hindi na po kami babang. Katulad ng sabi ko po, ang buhay namin ay palubog na yung araw. Kung mayroong mang tamang pagkakataon para maglahad kami ng katotohanan, ito na siguro. Kaya samahan niyo po kami sa aming nilahad na katotohanan sapagkat totoo po yung aming sinasabi. Katotohanan lang po ang aming sinasabi. Kung nagkamali man po kami sa aming serbisyo noon, ito na siguro yung tamang pagkakataon para makabawi po kami. Salamat po. Okay, pwede ko bang malaman? Oh, Yes, sir. Yes, sir. Di ba ikaw yung Yes, sir. sumusuntok sa akin ng chief of staff? No, sir. Ng chief of staff mo, kasama kayo. So, kailan ka nag-retire? 2017, sir. 2017? Yes, sir. Anong rango mo nung nag-retire ka? Master Sergeant, sir. Hindi ka nag-first sergeant? Pero nag-retire ka? Yes, sir. Oh, ikaw, nag-awal ka ba? Yes, sir. Ilang araw? Wala, sir. Madali lang, sir. Gano'n naman tayo, may awal-awal, hindi kayo pinatawad. Hindi na, sir. Yan na yung order. Pero gusto mo pa sana bumalik. Yes, sir. Yung time na Anong yun, sir. unit mo? Philippine Marine, sir. Saan nga? Saan nga? Pasensya na kayo, ha? Yes, sir. Saan unit ka? 11 battalion, sir. 11 saan? Yung time na yun, sir, sa Sambuanga, sir. Sambuanga. Saan doon? Dun sa ano, sir? Anong rango mo na? 5-8, sir. Private. Ikaw. Yung BLT na yun. Saan? Tawi-tawi sir. Saan doon? Ay, anong rango mo na? Private sir. Anong kaso mo? Deserter sir. Deserter o award? Deserter sir, 90 sir. Anong rango mo na? 8 battalion, sir. Ah, Sa Umaksundo, sir. Sulo? Ay, sir. Sundo. Anong rango mo na? Private, sir. Anong oras ka na? Anong year? Ano yan, sir? 2021? Ang bago lang, ikaw. 2001 sir. Ano yung classmate pa kayo? Hindi sir. Sorry. Bill Narcovic sir, MBLT 7 sir. Palimbang sir. Limbang? Yes sir. Anong rango mo naman? Corporal sir. Anong kaso? Administrative sir. Okay. Yes. Tubig? Woban, sir. Urban? MBLT 2, sir, sa Cotabato na. Sa bago? Yes, sir. Cotabato City. Dito ba tayo doon? Hindi, sir. Gusto sa mga bago? Ito, ano? Siya sumusuntok sa akin ng gusto. Pag nagkamali ako, siya sumusuntok sa akin. Sir, kasi kalimot. Ako kakalimutan ko yung pagkaon ninyo, pero yung pagsabi niya ng totoo, makabawi kayo. Okay, sir. Talagang manis pa rin kayo. Kaya maniwala na tinatakoy kayo. Yes, sir. Yes, sir. Ang gusto lang natin, ma-investiga kayo, kaya yung pinapakita natin. Yes, sir. Kaya pinapakita natin kung anong na-observahan, di ba? Masama ba magsabi ng, halimbawa, pinagpatrolya kita, at nag-report ka sa akin, anong gagawin ko? Kung ako yung platoon commander mo, Mananiwala ka sir sa sasabihin. maniniwala ako, o tanungin ko yung iba. Di ba? Yes sir. Ganun lang yun eh. Kaya patunayan natin. Salamat sa pagtindig ninyo, ha? Huwa! Sige, pasensya na kayo, ha? At, Salamat, sir. salamat sa bayan. Anong ano ka?
Vlogger po, sir. Vlogger kayo lahat? Yes po, sir. Oo. Ako sir, Bolstar. OMG. Record. Bolstar ka ba? Gusto mo na evidence boss. Si Vice Mayor naman ako. Okay, tuloy tayo. Last press ko natin, may nagsabi na personally nag-deliver doon sa Ilocos. Nandito ba yun? Yes sir. Pwede ikwento natin ngayon, guys? Sir? Sir, ito po yung nangyari, sir. Nagsabi si boss may dadalhin kami sa Ilocos. Yung para po kay bibing ko. So, nag-ready siya ng 5 maleta. Then, sinakay po dito sa King Air. Diyan po sa Denver. Kasama ko po si Kong Saldi paghatid sa Ilocos. So, nasa affidavit to, sir, I'm sure meron kayong supportive evidence regarding sa ano na to. Yes po. Okay. So, next, guys. Okay. Sir, ano po reaction nyo sa sinabi ni Sec Eduardo Año kahapon sa final niya doon sa DOJ kahapon na wala daw katotohanan yung nakatanggap siya ng envelope? Ano po? Sino po yun? Wala daw katotohanan na nakatanggap siya si Sec Eduardo Año. Paano walang katotohanan nakita ng team namin na nandun din siya sa meeting sa townhouse. Paglabas, may dala na siya na ano, yung Hindi envelope, paper bag. Paper bag, oh. Sir. So, So, doon sa affidavit din niyo, meron kayong delivery sa mga media and mga trolls. Can you tell us more about it po, yung delivery, gaano kadalas yung deliveries niyo? At if possible, can you name those media personalities kaya na nakatanggap? meron sir. Mga ilang Pero beses sa po yun? tamang panahon na siguro yung Yung mga pangalan siguro po yung sa sa media. Sir, follow up lang po doon sa 5 maleta. Doon po sa 5 maleta, magkano po yung naman nun, sir? Hindi ko pa Yung rough estimate na lang po, sir. yung isang maleta hindi ko kayang buhatin so kailangan ko ng kasama. Bigat yung 50 million. Alam ko kasi nagtrabaho ako sa bangko eh. Pero sir, yung rough estimate lang po ninyo. Estimate ko nasa 50 pataas. Ang isang Isang- laman ng isang maleta. Sir, paglabas ninyo, may contact kayo kay Congressman Saldico. Na alam niya yung paglabas ninyo. Hindi pa. Hindi na pa. Pagdating ninyo kay Congressman Saldico, kayo mga active pa o walang active sa inyo? May active sa amin yung mga PNP. Yung the rest na nasa armed forces, may retired. Tsaka hindi naka-retire. So, kayo lang talaga yung pinagkakatiwalaan na magde-deliver. Meron kayong mga kasama, sabi niyo na mga PNP. Nakakalapit ba sa pera yung mga PNP na yun? O kayo lang talagang nakakalapit doon? Lahat po kami ng security ni Kong Saldi nakakalapit po. Rotation kasi Rotation yung yung duty detail kasi. namin eh. Pero mga PNP di nakakalapit doon. Lahat po ng kasama security sila. kasama. Rotation yung detail namin, sir. Araw-araw. Gaano karami po yung security detail niyo? Kay Kwan kasi buong family na po yung Kwan eh. Yung 90 plus na Kwan, sinabi ni Taporli. Pero kay boss, nasa 30 plus Sa isang araw. Kaya 30 plus yun kasi hati-hati. Security, yung sinasabi na maghahatid ng basura, tsaka may iba pang transaction na paisa-isa lang yung dinadala sa mga ibang congressman. Sir, ano po? Sir, kung reaction nyo na kakasuhan daw po ni Trillanes yung 18 Marines na naglabas po ng issue ng mali-maleta. Kahit sino po sa inyo sir sumagot po. Una-una sir, siyempre, madismaya ka kasi naglalahad sila ng katotohanan talaga. Tapos bigla nang darating yung nakakasuhan ka. Pero na-expect naman namin yan, ganyan talaga mangyayari. Pa rin kami, ituloy pa rin namin kung anong dadat naman. Sir, follow up ko lang sir.
sa dami ng mga nagkakaso sa inyo ngayon, and for sure meron pang mga parating na mga kaso na ipa-file sa inyo. So, for me, parang tuloy na ba ito ba kahit anong gagawin nilang intimidation, pressure, whatsoever, threat, wala na ba pong recantation to? Wala na, Tuloy sir. na. Tuloy na, sir. Tuloy. Hanggang dulo. Yes po. Sir, tanong ko lang po, si Trillanes, hindi ko ba siya nakatanggal? Nakatanggap po yan. Kasi laging friend po yan siya sa Townhouse naka-meeting. Tapos meron ding isa sa kasamahan namin po, hindi lang po nakasama, na mismo sa bahay po niya inatid yung maleta. Saan po yung bahay niya, sir? Hindi pa namin Yung kasama namin sana makakasalis kaso inano niya yung family niya. Yeah, may sagot sila kanina. Yeah. Antipulo. So walang sa inyo kahit isa sa inyo na personal talaga na kilala si Trillanes. kilala na po si Yung bang kadikit mismo report ka o walang ganun, sir. Basta kilala lang. Kakilala na. You mean close? Oh, yun. May ibig sabihin. Any question? Yung kay Laila de Lima daw, hindi daw siya congressman noon, tsaka nakakulong daw siya noong panahon na sinasabi ninyo na tumanggap siya ng pera. Paano namin siya nakita, sir, sa townhouse kung nakakulong pa siya? Pagkalabas ata niya yun, sir. Kalabas niya. Pagka nakalabas na siya, then yung ongoing ata yung hearing sa quad ko ata yun, sir, na nandun nga si Kwan FPRRD nun, di ba? FPRD, si Trillanes. Sama sila. Tapos may father ata yun na, tapos si Trillanes. Congressman ba si Leila noon? Hindi pa po ata eh. So witness siya. Parang gano'n na. So pwedeng yung pera ay bayad bilang witness. Siguro, sir, kasi before nun, tsaka after, nakita na namin siya sa townhouse. May affidavit kayo doon, sir, sa Quadcom na yun na nandoon si PRRD. Sa affidavit wala po. Wala po, pero yun yung naalala namin. So, kaya niyong i-prove, sir, na tumanggap talaga si Dilima? Oo, sir, kasi nakita namin. Nakita namin. Okay. Ito po mapasok sa Ito tayo sir tanong, no? Anong mapanawagan niyo sa taong bayan para suportahan niyo? Kuwan lang, sir. Papasalamat lang ano, sa mga naniniwala po at sumusuporta. Yun lang. Sige po, kayo, ibuhos ninyo yung para makarating sa ating mga kababayan yung hinaing ninyo na matapos na ito, matulukan na ito. Dahil sabi sa kabila, tanging taong bayan na lang yung inaasahan nila. So sige po, ipanawagan po ninyo. Nanawagan pa kami sa taong bayan na suportahan kami na yung sinasabi namin is totoo at saka katotohanan lamang. Yun po, sana suportahan niyo po lagi kami. Isa-isa para... Sa'yo po siya. Isa po ba? Sana sa ending na yan, guys, na ganyang tanong. Sir, tanong ko lang po, kasi panood ko yung interview ni Jessica Soco sa inyo. Totoo ba na may senador na nakatanggap din ng pera? Yes, dapat. Nasa affidavit na po. So, pwedeng malaman kung ilan na senador ang possible na. Nasa affidavit sila eh. Hindi So, hindi na na maalala kung ilan sila. Pero, Sobra. so meron po talaga. Yes. So ano yung criteria para makatanggap ang isang senado? Out of the 24, bakit 5 lang nakatanggap at yung iba hindi tumatanggap? Hindi namin sir, basta ang alam namin, para doon, hatid namin. Yun lang ang kuha namin, sir eh. Ang EA kasi ang sir eh. Pag-communicate sa kanila, then kami, sabihin na, hatid natin to doon kay Senator Juan. Kung ano lang ang sinasabi ni Congressman. Yes, sir. At saka ng EA, sir. Sa affidavit ninyo, si Erwin Tulfo nandun, naka-receive siya ng pera nung siya ay congressman tsaka nung senator din siya. Ano kayang kapalit nun? Yan ang hindi namin Hindi namin alam, alam, sir. sir. Ano talaga. Basta lahat yan ay supported ng ebidensya.
deliver po ng pera, sino po yung mga nag-receive ng mga pera? Meron mo bang yung tao na talagang diretso na inaabot niya yung pera? Meron pong executive nila nagre-receive, meron din sila na mismo yung nagre-receive. So nasa affidavit nyo din po, hindi nyo pwedeng sabihin. Yes po. So kanina may binanggit na pangalan Mark at saka sino ba yung isa? Paul. Paul. So kilala ninyo yung tao na yan. Yes po. Yes po. Tao talaga ni Kong. Yes. Araw-araw namin nakakasama yan. So yan yung pinagkakatiwalaan na tumatanggap ng pera. At saka nagdi-deploy ng pera. Yes po. So ibig sabihin, doon pa nanggagaling yung order kay Mark at saka ano na ito, dadalhin ninyo doon, hindi mismo kay Congressman. Yes po. Tuwing mag-deliver kami kasi sir, Kasama mo. kasama talaga Kasama yung sila. dalawa yan. Kung hindi si Mark, si Paul yung kasama namin. Yung mag-deliver. Kasi sila yung may access doon kung saan namin i-deliver. Kung sino ang tao pupuntahan. May idea ba kayo kung saan na yung dalawang tao na yun? Sa ngayon po, wala kami alam. Sino to? Yun po. Si Senator Loren Legarda nagtatanong bakit daw siya sinama, ikakampi natin yung anak niya na si Lian na mag-expose ng katiwalayan sa bansa natin. Bakit niyo sinama si Senator Loren Legarda? Totoo naman sir na nag-drop kami ng dalawang malita doon sa bahay niya. Kasama mismo si Kung Boss Saldi. Kung Saldi. Ano kayang usapan nila? Anong kapala? Hindi ko alam sir. Mas lalong tumatatag ang kredibilidad ninyo, hindi ba? Kasi kung iniimbento nyo yan, hindi nyo isasama yung kung apektado ang kakampi natin, hindi ba? Yes po. Actually sir, hindi man namin alam po sino kakampi ano eh. Yung katotohanan na talaga yung ano namin. Yung nakikita. Yun lang ang kakampi natin, boss. Katotohanan. Okay, sir, question po. Aside po kay ano, may idea mo ba tayo kung sino talaga yung pinakapunot dulo ng lahat? Pinakapulong. Nasa affidavit. Nasa affidavit na po. So ngayon, ang sinasabi ninyo, katotohanan lang lahat ang sinasabi ninyo. So alam ko, pag sinasabi ninyong katotohanan ng lahat yung nilalahad ninyo, ibig sabihin kahit saan tayo makakarating, hindi yun hindi kayo pwedeng umatras. Yes, yes, sir. Yes. Kasi nandiyan na, kasama na din yung pamilya ninyo dyan. Yes po. Kaya nga So sir, kailangan katotohanan na lang lahat. Yes po. Sa bigat kasi sir ng maleta, mostly nasisira siya. Kasi pagbuhat, siyempre hindi mo mababagsak. bigat eh. Tsaka gawang Green Hills sa ating iba din. Sa regarding yung sa sabi mo kumupit ng polis sa padapit namin, wala kaming affidavit na gano'n na kumupit siya. Wala mo. Kasama lang namin. Kasama lang na. Kasi naro-rotate po yung detail. Nadidetail po din sila na mag-security sa pag-deliver. Okay, so 5 minutes na lang sir. So, mensahe natin sa mamamayan, then state your name, then mensahe natin sa taong bayan sir. Dito tayo simula sir. Ako po si Mr. Sabin Galapon. Mensahe ko po sa taong bayan, maraming salamat po sa mga naniniwala sa amin. Sana patuloy niyo po kaming suportahan sa laban natin ito. Salamat po. Rosebert Wapan po. Salamat sa lahat ng sumusuporta at naniniwala po sa amin. Tuloy lang po namin ito hanggang saan kami makarating. Yan po, salamat. Bernard Tubey, salamat sa suporta niyo. Na sinasabi namin totoo. Yan. Judy Kadyaw, salamat sa suporta ng mga taong bayan. Halos naman lahat siguro naniniwala naman sa amin. Kasi mayroon dyan iba, trust lang talaga eh. Yung hindi naniniwala sa amin eh. Gumagawa pa talaga ng kwento, pero napapasalamat pa rin ako sa mga sumusuporta sa amin at sa pamilya ko. Yun lang po. Fidel Corpus po.
para sa Diyos at sa bayan po. Naway suportahan niyo po kami. Handa po kaming manumpa sa Diyos at sa bayan. Kung sa Biblia man yan o Quran, inshallah. Silvio Lardero po, Junior. Salamat po ako sa pamilya ko at sa mga tao na naniwala sa amin. Sana dagdagan pa yung suporta na para maging mataas yung yung expectation ng iba para sa atin lahat. Thank you, sir. Thank you.